Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, sa mga job seekers na naghanap ng trabaho opportunity dito nga sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong man lang sa inyo upang kayo nga ay makahanap ng mga trabaho dito sa Canada. No? And again, sinasabi ko po sa inyo na marami po tayong mga videos dito sa ating YouTube channel na sana po ay pwede ninyong puntahan, panoorin nyo, pakinggan ninyo kung ano bang mga pinagsasabi ko, ano bang website yan, ano bang mga agency, no? Yung mga job seekers dyan na nagnais na pumunta ng Canada. At again, sinasabi ko po sa inyo, meron tayong mga agency sa Pilipinas na yung po ay walang placement fee, no? Dahil nga ang Canada ay pinagbawal ang placement fee. Marami pa rin nagtatanong ko, ito ba ay walang age limit? Walang age limit ang Canada, no? Walang age discrimination dito. As long as kayo ay qualify sa mga trabaho, as long as na kaya ninyong gawin yung mga trabaho dito, wala tayong problema, okay? So, ang ating mga kabayan diyan naman sa Middle East, dito sa Southeast Asia, mga taga Taiwan, mga taga Japan, na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, kayo po ay pwedeng mag-apply dito. Pwede kayo pumunta sa Job Bank at Indeed, mag-apply kayo dyan. No? Sinasabi ko nga sa inyo na bago kayo mag-apply, basahin nyo muna, bago kayo mag-apply, tingnan nyo muna kung kayo ba qualify. No? Kasi importante na kayo nagbabasa dahil doon nga sa ating TikTok, ay marami pa rin nagtatanong, Kenoy, ako po ay naparami na ng submit ng resume dyan. Hindi pa rin natatanggap. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo na kayo ay tawagan ng employer or tawagan kayo ng mga agency kung maganda ang inyong mga qualification. Kaya nga, tinuturo ko sa inyo, subalit na sa inyo na talaga kung kayo ba ay maniniwala sa mga sinasabi ko. Dahil ito po, ako po ay nagsasabi sa inyo dahil base sa aking experience kung paano ko mag-apply. Ito po yung ina-apply ko at sinishare ko sa inyo na ganito mag-apply sa Canada. Importante na detalyado, importante na andyan lahat ng inyong mga detalye sa inyong mga ginagawa sa trabaho. Like for example, sabi ko nga sa inyo, ako po ay isang dropsman dito at ay talagang ano bang ginagawa ko bilang isang dropsman? Ano bang mga program ang ginagamit ko? Ano bang trabahong dinalagay? Lagay nyo lahat. Importante, lagay nyo lahat. Kayo ba ay marunong sa structural, civil, structural, kung mga architectural, furnitures, kung ano pa mga alam nyo, isulat nyo lahat sa inyong resume. Kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, huwag nyo antayin na makukorek yung inyong resume, nag-apply na kayo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan ngayon pa lang na kayo ay nag-apply ng trabaho dito, dapat ayusin ang inyong resume. Dahil nga ang mga employer ay nagbabasa yan sila sa lawak ng nag-a-apply dito sa Canada. Talagang namimili sila ng trabahador na mayroon silang mga work experience. Dahil nga sinasabi ko sa inyo na hindi lang mga Pilipino ang nag-a-apply ng trabaho dito sa Canada. Maraming nationality, maraming country na gustong pumasok sa Canada. So, kaya nga, sinasabi ko sa inyo na ayusin ang inyong mga resume. Kasi dyan pala sa resume na yan, dyan na kayo nagkakatalo. Diba? Kasi, hindi naman magandang resume nyo, talagang hindi kayo matatanggap. Okay? So, batayin guys, ito ating pag-uusapan ngayon ay mga production worker, no? Kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito sa Canada, mga factory worker, production worker, subukan nyo to at ito po ay nakapost doon sa Indeed. Sana po ay mapuntahan ninyo. Subalit ngayon guys, tingnan natin at sana po ay pwede kayo mag-apply dito. Halika, tingnan natin sa Indeed. So guys, ito nga ang production worker, no? Ito po ay nasa Pickering, Ontario. At ang kanilang pay dito ay, ito yung kanilang job details ay $19 per hour. Ito ay full-time, permanent, at shift schedule, day shift lang to. Isa lang shift nito. Ang kanilang benefits, ito po yung kanilang job description, no? Monday to Thursday lang ang trabaho dito. 7 to 4:30 p.m. Then Friday off na kayo. So 3 days ang inyong off dito sa trabaho na to.
Subalit ito pong essential duties and responsibilities, no? Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kung kayo man ay may mga experience, subukan nyo ayusin ang inyong mga resume. Ano bang mga responsibilities nyo sa trabaho? Again, build light assembly auto parts, follow detailed instructions, process, and procedures. Familiar with the use of power and pneumatic air tools. Report problem with quality, process, equipment, and materials to production supervisor. Ability to meet daily production quotas. Maintain and clean an organized work area to facilities or to facility manufacturing functions. Other support duties as assigned. So ito yung sinasabi sa inyo, ito po ang kanilang mga qualification. Kung kayo man ay mga secondary high school diploma or equivalent, subukan nyo. Ability to read and comprehend procedures with written in English. Ayan. And again, good written and oral communication skills in English, of course, kasi English ang lingwahe dito sa Ontario. Attention to details, quality, and safety inspected. Ability to stand 9 hours per day. Wow. Walk, reach within hand and arm length while performing repetitive tasks. Okay, so again, ito po yung kanilang summary, job type, full-time permanent, and then pay $19, and then expected 40 hours per week, pero Monday to Thursday lang ang kanilang trabaho. Okay, so again, ability to commute, and then secondary high school prepared, English required, and then location in person. So again, sabi ko sa inyo guys na dito sa pag-apply sa Canada, napakalaking bagay na kayo ay mag-apply ng ayon sa inyong work experience. Okay? Napakalaking bagay na kayo ay mag-apply ng ayon sa experience. Kasi kung hindi naman kayo ayon sa experience nag-a-apply, talagang mahirapan kayo. No? Marami tayong mga kabayan, sila po ay mga caregiver, andyan kayo sa job bank at Indeed. Kung kayo man ay mga welder, mayroon tayong welder na nag-hire sa Pilipinas na ito po ay walang placement fee. No? May nagtatanong, Kuya Noy, ito bang agency na to ay mga legit agency? And again, sinasabi ko sa inyo, kung ang agency ay hindi nanghihingi ng placement fee, yan po yung mga legit. Yung mga hindi legit, yun sila nanghihingi ng biometrics. Hindi naman dapat kayo ang magbigay ng pera sa biometrics sa kanilang mga agency dahil ang biometrics at medical, automatic yan na kayo ang magbabayad. Pero hindi kayo magbabayad doon sa mga taong yan. Kasi doon kayo mag-apply. Kung saan kayo mag-a-apply niyan, magpabook kayo, doon kayo magbabayad. Okay? So, but again, sabi sa inyo, mag-ingat lang kayo sa mga budol-budol dito dahil talaga naman kahirap ng pera ngayon, itong ang mga walang mga buto na tawag ko sa kanila na ng bubudol na talagang napakadali lang sa kanila na makapang-gancho ng pera. Subalit sinasabi ko sa inyo lagi na mag-ingat lang kayo sa mga bigay-bigay ng pera, huwag kayo masyado maniwala, magbasa muna kayo upang meron kayong mga ideya kung ito ba ay kanais-nais na mga, but again, sinasabi sa inyo na mag-ingat lang. Yung ating mga kabayan dyan sa Taiwan, I know na may mga agencies dyan na pwede kayo mag-apply na ito po ay walang placement fee, no? And again, yung ating mga kabayan din dyan sa Middle East na pwede rin kayo mag-apply, subukan nyo lang. Basta mag-apply kayo ayon sa experience, ayusin ang resume lagi, diyan kayo lagi mag-umpisa upang kayo ay matanggap sa trabaho. Huwag kayong mag-apply na, sige lang, apply lang tayo kahit anong trabaho. Sige na, okay na to, basta makapag-apply lang. Hindi po ganun, huwag kayong magsayang ng oras nyo. Mag-apply kayo kung meron kayong experience. Kung kayo man ay may experience sa housekeeping, mag-apply kayo. Pero pag wala, huwag nyo hanapin na sabihin nyo lang, okay na yan kasi kahit wala akong experience, subukan lang natin. Hindi mangyayari yan. Ako nagsasabi sa inyo, hindi mangyayari na kayo ay matanggap sa trabaho kung wala kayong work experience dahil dito ang kompetisyon ay mataas. No? Maraming pwedeng matanggap, lalo na hindi na sila halos gagastos ng pag-aeroplano, hindi na sila halos gagastos ng mga pang-LMIA.
Subalit, sinasabi ko sa inyo na itong LMIA, napakalaking bagay yan dahil hindi kayo makakuha ng work permit kung wala kayong LMIA, no? So again, sabi ko sa inyo na malaking bagay na kayo mag-research. Punta kayo sa cic.gc.ca, marami po diyang mga opportunity na pwede niyong basahin, yung mga qualify na pwede kayong mag-apply ng mga trabaho dito. Subukan nyo lang kung kayo ba ay making qualify. At ako po ay masaya na kayo makarating ng Canada. Para naman, sabi ko sa inyo, para naman matikman nyo ang hirap at sarap dito sa Canada. Kasi akala nyo lang na porkit nasa Canada kami, talagang napakasarap ang buhay, no? May iba din na masaklap ang buhay, may iba din na medyo nakatsamba-tsamba din. Subalit, nasa ating mga kamay kung tayo man ay makatsamba, nasa ating mga kamay kung nasa maganda at pangit ang ating mapupuntahan. Okay? Subalit, sabi sa inyo guys, sana po ay makatulong to sa inyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makusidyo i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload sa ating channel. At pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga social media platform para at least naman yung iba na qualify pala sila, pwede din sila mag-apply. Okay? So, but again guys, kung may mga katanong kayo, mag-comment lang kayo at ako naman talaga isasagot sa inyong mga katanungan. Okay? So, balit ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panunod. Subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tibbs. God bless and a beautiful day.